And Tier 1 tournament naman to, kaya for sure, batak na batak yung mga teams na kasali dito, no? Yan. So, And direct, may papakita ba tayo dyan? Yan, sige, yung head-to-head matchup nga muna natin. Sisimulan to ng mainit na bakbakan ng Falcons versus dito sa may Gamers Legion, no? Ito, ating head-to-head matchup is Skitter and si Yamsun. Kiridip to eh. Kiridip yan. Yamsun na yan eh. Ni Kuya mo Yamsun, parang dimsum kasi. Di, mali mo naman na nag-improve naman na. It's a new year. It's a new Yamsun, di ba? It's a new, sa bagay, mali mo nag-improve, no? Oo, di ba? Since last year, pwede natin sabihin na yung run itong GL is nagko-qualify naman sila. Umaabot naman sila ng main event kaso talagang wala pa lang din silang mapatunayan. Baka naman ngayong taon, magpakitang gilas naman itong mga to. And for the Falcons, kung magiging consistent pa rin ba sila na talagang top contender ng lahat ng tournament, laging nagpa-finals yung mga ganun bang action na pwede nating ipakita. Yan. Speaking of Falcons, na isa rin sila sa mga lately tumatakbo pa doon sa qualifiers, di ba? Para makapasok dahil di nga naging maganda yung naging result. Pero we'll see. At least for GL naman, ito naman yung time para mapalaban sila dito sa mga other region kasi talagang sila lang din yung magkakalaro dun eh. Yan yung problema eh, di ba? Yung competition sa ano nila, region nila. Parang Reconix din to eh. Itetes agad. Grabe sa Reconix eh, no? Tundra first game mo, next game mo, Falcons. Yan naman na-miss natin yung may mga ganyang camera. So ito, may drafting na nga tayo dito, no? So, first pick yung itong GL, yung Radiant. Classic na Berry Falcons yung tinanggal nila dito, Razor, etong si Huskar and Timber, so Wind Ranger Tiny. Then, tignan mo naman yung open and pick, no? Viper agad. Gawin mo sa Falcons dahil halos yung mga laro ng Falcons nung nakarang qualifiers, first pick Viper. Mas maganda rin naman yung Viper based sa mga pinipick ng Falcons, no? Puro mga mamili hero pa naman tong mga to. So, sa lane-wise pa lang, pwedeng lamang dyan yung Viper and Willow, yung kanilang kinuha. Willow Warlock para sa support mo sa Gamers Legion. Labok lang dyan, ini-sniper rin kasi yan pagka nakitang mid. Kunyari nakitang mid na yung ano mo, automatic ano yun. And Abaddon, Jakiro. Pero teka lang, ano bang hawks natin dito? Under to. Under yan? Hindi dito. Under to. Duration yan. Check mo yung ads under duration tayo dito. Check mo yung pinaka okay na ads. Okay na ads para sa under. Lapagan natin yan, guys. So na nga namang hindi tayo maglapag. Ito na, start na ng main event. Lapagan mo na ng tatlong hamster yan. Yes. Under tayo dito, boss. So ano ba to? Abaddon. Then isa pang hero for Falcons. Malamang support na ata to. Kung gusto mo nung normal nila, pwede sila dun sa mga pamerta-merta or Hoodwink syempre ni Clint. Alam mo naman yan, diba? Di naman mawawala yan para sa side ng Falcons. Or total kasi nag-warlock eh. So pwede ka rin mag-melee. Yung tipong like mga bounty hunter. Largo na to. Ay, nakaban pala. Nakaban yung pala kapap. So, Pinan pala nila. Naki-X din kasi. Lagi daw talo. First game ng Blast ang Falcons. Hindi nga ganun din kasolid yung laruan ng Falcons ngayon, diba? Sa mga qualifiers. Bali mo naman, ito yung oras para... Palo naman lagi yan. Bigla pa rin eventually magpo-pursue second to eh. Ano nga, binalik na nila. Ang squirrel na pinapaikot. Wala, naman talaga eh. Hero lang naman for crit, diba? Decent naman din yung break sa game na to. May Viper naman eh, no? Kumbaga parang kahit pa paano may mabre-break ka na. And follow up na rin. Kung kailangan mo nung, nag-roar ka, diba? May na-ice spot, pwede kung may follow up pa pang extra damage. So, hoodwink na nga sila dito. Tsaka madalas naman dito sa Falcons yung ganitong heroes na yung tatlong core melee, then yung dalawang range and support, diba? Yung nasa likod ng patuan ng skill. Direct, tingnan mo kapag may duration, lapagan mo ng 3H. 3H lang? 3H lang tayo. Madami-dami tayong game ngayon. For the 3H lang muna tayo, guys. Pag wala tayong tinamaan, 22 games siya, no? 3H mo na. 22. 6-6 yun. Sakto pala eh. Paloadan nyo na yan. Anong petsa na? Sa bagay, ano? It's a new week. It's February. It's a new month. Chat nyo na ata si Omits, Pops. Try nyo mag-chat na sa GC. Banawa mo muna siguro, jump. Para makita. Pero ito, Centaur sila dito. Just in case nga na mag-sniper last pick or sabi natin, mga range. But normally naman yung Viper mid ngayon, kahit anong range tapat mo dyan, okay lang eh. Halos wala naman na itong nakokontra ng sagad. Ayun lang. So let's see, Mars tinanggal dito ng GL. Sa bagay, pwede rin i-Beast Master mid eh, no? Ano pa ba yung gusto mong hanapin dito? Kung ikaw naman yung GL, carry na ba? Carry na, no? Hindi naman tayo nakakita ng Viper carry ngayon eh. Carry na yan. Under. Under. Ano yung duration? Duration. Ano yung duration dyan? Wala na ibang choice? Ano naman? Gaya, lapagan mo.
Oo. YOLO nga eh. Under yan. Falcons yan, no? BM Jakiro ba doon? Abadan BM yan, boss. Tapos yung meta ngayon, puro teamfight item, di ba? Di ba matapos agad yan pagka tumalong agad yung isang team? Ito, parang patalong. Ayaw ba yung sniper eh. Nag-sniper pa naman si Marlin. Ag sniper na ginagawa lagi yun, animal rin eh. Medyo lapok kasi may rorum. Yung shrapnel na yung mabilis yung damage eh. Pag sniper. Anong tawag doon sa sharpnel na yun? Favorite mo yun eh. Ikaw yung gumagamit lagi doon eh. Hindi ko alam yung positive. Hindi ko pangalan. Makalimutan ko rin yung tawag doon. Basta sinasabi ko lang doon yung sharpnel na mabilis. So ano ba to? Brewmaster yung tinanggal nila mo. Plain pa rin talaga yung gusto na. Inisip talaga nila dito, BM mid. Yung mag-e-end up. Sa bagay, kasi base sa sa stats ni Amar, bira itong Beastmaster eh. Konting game lang ata nilaro niya dito sa BM. Sa bagay, pwede kang nga. Last pick pa naman yung Falcons, no? So, dito naman nag-shine lagi yung draft nila na talaga na-flex, no? In a way, yung mga core heroes. For Gamers Legion, safe lane hero, yung possible na inaantay natin ditong i-grab. Teka lang. Oo, feel ko, no? BM mid tama. Parang tama yung Falcons. Hindi nga nagba ng gyrocopter. Parang din na kailangan tanggalin, no? Yamson daw eh. TTB lang naman yan. TBTA, favorite no ni Koya. Yung gyro, very reasonable naman. Nakikita mo to, Abaddon, BM, okay ka lang kung mag-gyro ka din eh. Tsaka may warlock ka na rin nakasama sa lane. Unless gusto mo mag-melee. Ayun, nilabas. Storm Spirit carry. Mo Yamson. Ano meron? Ewan ko dyan. Gusto mong talo na yung dalawang support ba? Possible. Gets naman natin, decent target talaga dito na yung dalawang support kasi dahil magagawa na ito sa teamfight kung di papansinin. O baka para flex na lang din. Like, pwede. Bigla nilang gagawin Viper carry kung ganito yung katapat. Habol na lang sa mas magandang matchup, no? Pag stream ka naman, kahit sa mo makalin si Beastmaster, okay ka lang. Pero pag ganitong draft kayo, I mean, as for Gamer Legion, kung ikaw ba yung Viper, papunta ka na lagi doon sa right click na build? Hindi. Okay lang din yung mag-aags-ags lang. Ayoko nung Viper na right clicker ngayon. Ang hirap mag-scale. Hindi katulad nung isang build. Best mag-farm pa, no? Pag yung ko kasi yung right clicker type, kailangan mo na kapag thread spike ka nun eh, para masabing malakas ka eh. Pero kasi yung Aghanims type, BOT lang, double raid man, okay. Bracer na lang nga ginagawa siya ni Bracer na. Diba? Tapos naka-BOT lang, okay na. So last pick dito for Falcons, ang inaantay natin. May sariling ambot ng Coca-Cola yung Falcons doon. Yung rep nila, Coca-Cola. Falcons yan eh. Ayan o. Punong-puno siguro na energy drink yan. Okay mga kape. Yan naman mga kailangan yung sa mga player. Pampagising. Yan na yung Falcons. Magkakasama sa bootcamp, maglalaro ng big event. Alam mo na eh. Ayan, don't worry boss, nagpapasa naman kami, no? Pero syempre kapag wala na kaming mapag-usapan dito. Nilabas nila yung hero, sobrang napakahina na ngayong patch ha. Tingnan natin kung mapag-work pa rin ba ng Falcons to. Like, gusto ko rin makita eh, medyo hindi na talaga pinipik ng mga teams to. Hindi mo na tuloy alam kung like saan ba patungo pa yung build nito. Ganun pa rin ba? Magdi-diffusal pa rin ba tong hero na to? Paaganims ka pa rin ba? Simula kasi nung tinanggal yung double shield crush, no? Then, nagkaroon ng rework nga doon sa kahit paano sa shield crush niya. Ngayon naman, every patch naman parang nakikita natin na tinatry nilang i-buff, binababaan yung cooldown ng first and second skill. So, tingnan natin kung gaano pa ba kaganda yung scaling nga naman ng Pangolier. Let's see. First game nga rin naman ng Falcons. Ito naman yung nakakatakot sa ganitong klaseng group stage, no? Best of one kasi, so parang everybody is small game to eh. Pwede kang masilat eh. Talaga ano yun, no? Yung magagets mong Falcons na Falcons pa kasi stick pa rin, kahit anong patch, stick pa rin doon sa heroes nila, yung mga comfort heroes. Pero Gamers Legion, RCY, Storm pala. Sabi ko sa'yo eh. Itatapat lang nila yung Storm kung saan man mapunta tong BM. Okay. Viper carry pa. Viper carry. Ito, right click na to. Tingin mo. Siguro naman. Pagka ganito na, no choice ka na. Ikaw na yung right clicker niyan. Kung Aghanims type ka pa rin dito, ewan ko kung saan patungo tong drop nila.
parang asahan mo bigla, no, Storm, siya yung mag-scale talaga. Kasi parang ganun yung mangyayari kapag yung nag-utility Viper ka, no? Oo. Kailangan mo yung Storm yung mag-i-step up para dun sa talagang magka-carry sa game. Doon sabagay, pwede rin naman kung sakasakaling mapayaman mo naman yung Storm mo. Ayun nga. Pwedeng ganun yung maging scenario for the side of GL, no? Pero ito, tapos na nga yung drafting natin dito. Parehas, ewan ko yung hero. Masaya ako nakita ko ulit si Pangolier. Matagal ko nang hindi nakita to, no? Ever since nagtiranggal nga yung double shield crush. So di ko lang kung gaano ka okay pa yung hero na to. And knowing ATF, no? Siya naman, isa sa naman to sa mga enjoyer ng Pangolier. So malalaman natin kung sakaling effective pa rin ba or napilitan lang yung Falcons dito sa dulo. Gusto ko malaman kung gagawin niya pa rin yung build niya. Laging si Echo Saber SNY sa Pangolier. Bihirang-bihirang maglaro to ng diffusal, di mo makikitang magti-team item, hindi Ito yung right click na Pangolier minsan, no? Di nga yung build niya, tapos taga-ano pa yan, yung naka-satanic, di ba? Harpoon, makikita mo na kaya SNY, harpoon, may satanic. Ito na, start na nga yung bakbakan natin dito, guys. First series, dito sa may Blast Lamp Episode 6, no? Makakakuha na ba ng tagumpay agad yung Falcons or talaga naman palaban na rin yung GL ngayon? So, tignan natin yung mga facets dito. Meron ba kakaiba? Acoustic bat pa rin kinuha niya, hindi siya right clicker, boss. Okay. And magkakakitaan agad dito, di sa mid lane. Tamang paluan na naman. I mean, para sa first blood, medyo malabo din. Wala naman. Parang, ito naman, mga decent yung kinuha nila ng mga pasets dito. Walang kakaiba. Ito sa Beastmaster, bira na natin makita din yung yung sa unit. Wala na din naman nag-unit. Lahat ngayon, laging paaganims yung punta para mas nag-i-scale. Oo, beast mode na lagi, no? Especially kung mid ka pa, no? Going to beast mode ka talaga. Sa tanong ko lang pala, hindi ko ito na-check eh. Yung gulong ni Pangolier, yung normal na lang talaga to. So, hindi siya yung retain na kasi nga tinanggal yung double shield crush. Kumbaga, kahit paano yung gulong man lang, yung mabilis, yung tulad ng kasi dati. nandun yung mabilis na gulong, nasa pasit eh. Nga, tinanggal na rin yun. Tinanggal na rin yun, so... Di man lang binigyan ng konting buff yung Rolling Thunder niya. Baka ayaw bigyan ng chance. Binalik na talaga doon sa dating Rolling Thunder. Pag naka-Facebook ka pa naman, di ka tinatamaan nun. The Pinoy Slayer, pa-shoutout. Sabi nga ni Michael dito. Shoutout sa'yo, Sir Michael. No? Kailan ka ba magkakas? Kailan ang balik mo? Hindi, siguro pakapi na lang, no? Oo, pakapi na lang. Hindi, may pasalubog yan. Si Sir Michael naman, galing Vietnam. May pasalubog yan. Meron yan? Sure yan. Yan, habangan natin. Sir Michael na yan eh. So, magkakitaan ba tayo dito para sa bounty run? 15 seconds pa naman, nakasmoke dito yung magkabilang team. Late smoke pala yung ginawa nila. Mukha namang, wala namang gusto merge blood pa rin ito. Bababa. Snaking dito. Makakaiwas naman yung Gamers Legion. So, 2 for 2 lang. 2 for 2. Yes, wala namang magkakaagawan dito. Ski 13 rail lang niya. Kaso nga lang, center yan. Stomp yan, boss. Mahirap agawan yan. May isa nga pala sa favorite kong player, no? Si Kuya Fade. Si Kuya Fade? Si Kuya Fade. Masalubungan ko pala kayo eh. Ito yung madalas sa hero race, Si Yamsun, pwede mo na i-normalize yun eh. Stable naman mag-carry to kahit pa paano. Si Kuya Fade ang delikado dito eh. Pero yung herohan kasi ngayon eh, yung medyo kakaiba eh for Gamers Legion. Pero ganda nung nagawa dito ng Falcons, no? Na-block nila agad yung creep wave. Malakas ka naman tong kalin mo, Viper Warlock sa lane mo. Try mong magawa ng solusyon agad yung lanes. Oo, no? So, talagang goal lang is makapag-farm lang muna sa may bot lane ng Falcons. Uy, Top lane naman, yan. Big Nom. Twin Terror yan, Ang Sound. sakit, boss. Di kaya makipag-trade. Lalo na Bramble Maze din naman yung nilapag niya yung unang skill. May Abaddon pa, di ba? Apotek lang naman sa snaking niya kung sakali. Chakiro, lakas pa rin ito. Last tournament, yung naganap ng Fissure, topic pa rin to. Ito yung highest hero pick na hero. Kumaga parang si Tiny lang din to eh. Sila yung mga matataas yung mga pick rate. And most of the time, nababa na din. Ganda kasi. Alam mo yun, yung parang any time ng game, okay lang siya, no? Laning stage, ang ganda. Pagdating sa mid to late, mga team fight, kung ano yung offer niya. Ganda rin. Itemization, pwede rin mag team fight item kung trip mo, di ba? Kompleto sarsa kasi ni Jakiro ngayon, may pang-siege. Di ba? Yun ang maganda sa Twin Terror eh, kahit Teka lang, na-stop pa. Speaking of snaking, ito yung Apotic Shield. So, medyo mahirap nga talaga mabigyan. Masalubong ko kaya paputok dyan. Wag na lang maputok. Ano ba yung binibilan niya lagi sa Bulacan? Yung pagkain dun, yung cuisine something. yung Kali Cuisine. Masarap nga yun. Ayun na lang siguro. No, pag umuwi ka, dalan mo ako dalawa kaya nun. Ay, tatlo. Ikaw yun na lang. Apat na. Babayaran ko na lang,
Gucci yun. Sarap naman kasi talaga nun. Alam mo, mahilig ako sa mga ganung pagkain. Malalasa talaga yun. Pero Amar dito medyo mahihirapan talaga muna sa lane. Dahil Viper, Warlock, tapos yung Viper na poison attack yung build. Good luck. Parang sobrang cancer nga yan. No? Naka-fatal ka na, nakalasong ka pa. Kada lapit mo, fatal bans mo, poison attack ka pa. Sarap. Samot-samong debuff yung tatamasin mo dito. Pag nilagyan ka pa ng Shadow Word, no? Yun Wawawin. Road to tamis eh. Itong top, pwede mo sabihin, pwedeng maging stable lang to. Malakas din naman yung Scent of Dark Philo. Ano lang tayo, item lang inaankinit ng Centaur eh. Makakuha na siguro Ring of Pelt. Masaya na yan. Pero kung secret, nilalagnat ko sila dito. Ang hirap. Hindi pa naman si Udrick yung typical hero na pwedeng mag-attack-attack ng wave. Ano, ganyan yung item niya. But still, very Falcon sa mata ginawa natin. Tsaka Hero 5, Udrick na po. Hero-wise, diba? Ganun pa rin talaga. Guys, reset po yung points natin dahil panibagong month tayo. Sa mga nagtatanong dyan regarding the points. Yung prices nung ngayong February, boss, wala pa ata. Pero yung post naman nila, hintay-hintay na lang kayo sa Nostra kung ano na yung update. Nakakita na rin kanina to sino yung mga winners. Dikit ba? Dumikit ba ang laban niyo? Magka silatan pa nung finals ko sa Spirit. Yung top 1, naging top 3. Dikit, game 5. Game 5 yun, diba? Game 5. Sa bagay, hirap din lumapag dun pagka ganun. Yung tipong alternate yung nangangarap. Intindi ka mo yung Aurora. Tapos hindi kasali dito. Hindi, pahinga sila. Nag-grand finals kasi pahinga muna kayo. Matinig ko sa likod. Malrin, si Nolo, kill yung Storm. Ha? Ano si Y? Ano na? Ha? Ano yung nangyari yun? Inabol nila to, ha? Mo, ayun yung case pa natin dyan. Like, ito yung gusto nilang mag-end up na matchup, diba? Storm BM. Tuntua si Storm dyan eh. Kalinto si BM kasi every time magsasama ng Borto, batuhan mo lang ng Remnant yan eh. Ay, so ano nangyari? Nagulat na lang tayo. I mean, first blood, di naman nakita ng cameraman natin. No? So, di natin sure kung paano ba yung nangyari. Ako nagdat pa dyan sa Nostra yan. Ako yung BM. GL ka dyan. Ako yung huli. Alam ka naman mag-Falcons ka dyan. GL ka na dyan. Huli ka eh. Ako hindi ito pwede mangyari. Yung Beastmaster yung bibigyan mo ng good start. Once maunahan ka mag-level niya, no, daming threat sa'yo. Pag pinuntahan ka ng isang support, mamamatay ka. Tsaka ito yung mag-i-enable sa Falcons eh. Itong BM mid na to eh. Hindi nyo labas yung direct. No? Siyempre yung first blood na yan guys, sa mag-PM na lang po kayo sa may Koenig page. Kung meron nga kayo inquiries and mga katanungan pa, may sasagot po sa inyo dyan 24/7. Pag naunahan ka kasi mag-6, siyempre level 5 ka pa lang, level 4, sabi natin gano'n yung sitwasyon mo. So paano mo siya lelinan? Papatayin ka kung mayroon eh. Alam mo naman, sister, mas long as hindi pa level 6 to, hindi pa safe yung buhay nito ah. Ano to? 5 minutes oh, sakto. Level 6 na boss. Yung, dahil nga doon sa solo kill, napaaga yung 6 timing for Malrin. And now, yung next objective possible, yung runes, diba? Power rune. Which is meron ng roar, yung BM. Good luck sa masasalubong. Kung ikaw si RCY dito, no choice ka. Jungle ka muna hanggang makahinga ka ng 6. Tapos labas ka na lang sa tower every time nasa tower yung trips. Hindi po matutulungan ka, diba? And ito, very classy naman to. Alam naman natin isa sa mga paboritong hero rin is Kitap to si Abaddon. Kahit nakahila rin to. Talaga ano naman to. Regent's timing lang naman. Looking good naman na agad tong Abaddon. No? Then doon ka na lang mag-decide kung ano nga ba yung mga next item better for the game. Nag-level 6 naman na si RCY. Hindi naman na doon masasulit yung roar, yung early roar timing for Malrin. So, dyan makakaiwas yung Storm. 6 minutes rune. Magtitipihan dito sa mga support. Kahit tatry na nila tulungan agad si Storm dito. But still, medyo limited yung mana pool. Ito yung problem dito ni RCY. And illusion rin dito. Magagrab nga rin ni Malrin. They found a hero. Big Nam dito. Kaya ba makalusot ni Malrin? Pops the illusion for the basic dispel. And there goes your roar. Takes him out. Diretso pa sa may neutral. Good thing wala naman stacks dito for the side of Gamers Legion. Ang problema nito, tinan mo yung ganyang style. Alam Parang mong mananakop eh. Oh. Nagsishrine of Wisdom yung dating eh, no? Dinala na yung illusion dun. Pero diba, balik pa rin naman sa mid lane dito yung Beastmaster. Sa bagay, mas maganda rin to eh. Yung gandang style mo. Like, balik ka lang ng mid. Ang priority mo naman pag Beastmaster, mapaagi-agi din sa'yo. So, kung nasa lane ka lang, naka-steady ka lang, pwede ka mag-stack na mag-stack. Gamit-gamit yung bore mo. And Skater.
mukhang hindi nila mapapunish, no? Yung Aba doon, aabot na rin dun sa level 6 Mas niya. tutulong talaga, hindi magkakabalot nagbibiro. na. Bumalik. Bumalik, sumilip lang pala. Pero over sila doon dahil meron silang ward sa dinaanan ni Malrin. So I'm not sure kung paano ba yung preparation dito for Gamers Pero kung Legion. kaya mo dahil masyadong malakas to. Jakiro Beastmaster na may aba doon. Well, they're bringing the numbers, Kimo. That's gonna be Storm and Viper rotating on top. Kaya ba bigyan? Snaking dito, gonna be in big trouble. The rest are bailing out for the side of Falcons. Shrine of Wisdom dito, makukuha nga lang ng snaking. Ayun yung problem. So, objective, secured pa rin for Falcons in a way. Hindi ba costly yun? Para kay Viper. Like, level 4 pa lang siya napatibi siya. Tapos ngayon, tingnan mo, maglalakad siya. Ay, yung coach ito, pinapagalitan ko na. Yamsu! Yamsu! Si Pangol, yun, masaya na mo. Ganito yung item. Umalis si Viper, level 4. Si Pago, level 6. Ah, okay. So, walang shield crash yung build ngayon. Okay. First Ano card naman lang. yan? Yung right taker type pa. Ito Pangolir. Yeah, at least medyo malapit na lang yung pinuntahan ni Viper. Naawa na rin si RCY. Dito ka muna, pre. Ayaw nang tinapian mo eh. So mid na lang muna mag-handle yung Viper. Storm, possible siya yung pwede pumunta sa may bottom. Yun nga lang, again, yung mana niya dito medyo mababa pa. Si Viper pa naman yung isa sa pinakamabagal yung sa Dota 2, no? Kaya pagka napalakad matatag ka rin, malungkot ka rin. Lumilipad lang yan, pero hindi mabilis yan. Online pa lang naman to, boss. Europe server, no? Ah, Ang LAN nito, yung sa may playoffs na yung puro best of 5. guys, sa mga hindi nakakalan dyan, naka-miss out kanina sa Nostran or hindi nakakalam kung ano meron sa tournament to. Playoffs natin, puro best of 5. So, good luck. Ilang game? 5 games lang naman yun, pwede na. 5 games. 5 series. 5 series, pwede na yun. Walang problema. Pero kakaiba yun, no? Puro best of 5 yung Hindi, subukan mo, swerte talaga si Rappi. Lagay mo si Rappi per day dun sa best of 5. Diyan mo ba susubukan? Hindi pwedeng mawawalan si Rapid. Dapat ano yun. Si Sersian subok na eh. Alam mo, pag game 5 talaga lagi eh. So yung Falcons pa yun, nagtitake ng tower dito. Pangulir nga. Magdi-diffusal yung mala ah. Di ba? Magka-classic build siya. Tingnan mo yung gusto niyang gawin, no? Diffusal dagger. Mas disperse recta. Teka, ano yun? Echo Saber ba yun? Saber yan. So stats pa rin yung gusto niyang i-build dito, no? Yung disperser gets natin, no? Kung kahit maganda yung i-early mid disperser, may Viper, di ba? Kung ikaw yung maging target disperser lang para may movement speed ka pa rin. Ganun mo lang yun, yung swashbuckle. Dire are scanning. So let's see. Kung mabagal naman yung patayan nila dito. But still, parang kapag ganito yung nangyari sa early mo, timing-wise, mauna at mauna yung Falcons eh. Pinag-preform mo tong Pango, preform din mo si Beastmaster. Then hindi din sila makamake move mo, knowing na nakuha sila ng Shrine of Wisdom. Ang baba ng level for the supports. Tis Pogi na lang. Doon na ito, ang saya ng buhay. Malrin. Salapsap. Uncontested for the stacks. For now. Walang pupunta eh. Like, Ito nakaharang dito, di ba? nagulo rin kasi yung lane nila eh. Tingnan mo yung Viper hanggang ngayon, hindi pa makabalik sa baba. Yung Storm, hindi ka naman makaabante. Nag-Viper ka, Dire's middle tower is under attack. tapos ikaw yung nabasagan ng tower, ikaw yung napaalis sa lane. Ganda pa ng transition. Malas din si RCY sa baba pa lumabas yung Murud. Kaya marumala ang shield. Okay na. Gay, yaman mo muna. Hindi, tignan na natin. Team fight siguro Taas to. ang level. Level 6 yung Warlock. So, we'll see kung sakaling magiging successful nga ba, no? Yung magiging smoke play. Mabibreak pa ata ni Possible. Kung si Crit. Crit, okay to. Kung si Crit yung makikita nila. Pag yung Pangulir kasi shielded eh. Pero Pangol yun ang gusto nilang gawin. Timo, is that the right call? Then suddenly RCY going back to Crit. Ano ba talaga, boss? Crit dito ata yung Vortex. So this might be enough with the poison attack. Crit goes down and Amar. Yeah, hindi naman napapansin na dito ng side ng Gamers Legion. Okay pa, at least na-transition niya. Na-realize niya na, ito ka, ba't ko ba gagawin? Shielded pala si Box. Naguluhan din siya no, sa part na yun. Tumalon pa sa Pangolier. Yung kakampi niya kamo, yung napagilid pa ng ganun kasi papunta rin kay Pango. Teka, boss, dito pa talaga tayo. So si Fade pala nag-domi dito, no? Tingin Trying mo? to cut itong napakalaking creep wave. Tingnan mo, hatid ng Falcons to. Wave na to. Worth ba yung mga ganyan na iniipon na wave, tapos doon kayo magpa-play around? Pwede, tapos atake kay Tower. Dire's bottom Dami yan, yun. Oo, kaya nga eh. Ayun yung tinatawag ng Children's Party. radiant are Tapos BM kayo eh, di ba? Like BM, wala pa naman Pango ult. Yun naman yung problem, pero nag-smoke na nga. Ito na nga. Speaking of, Doon na nga. nandiyan yung Pangulir, boss. Doon na nga sila nag-abang. Poprotektahan nila dito yung wave. Taking advantage of this big wave para mabasag nga naman yung tower or yung objective sa may top lane. Ba't mo nga naman kasi inipon ng domi mo to, boss? And now, Fade will pay for this. Swashbuckle will miss though.
And the rest, mag-ITP naman for the side of Gamers Legion. So with Centaur, Clear lang nila. happily makiklear naman yung mga wave. Hindi rin kasi lumapit si Beastmaster eh. Parang, ano mo, hindi sila nagmamadali na itik. Actually, yung Beastmaster, nandun na nga ulit sa may triangle. Kung sumama si BM dun, basag to. Isang roar mo lang to, mamamatay na to si Centaur eh. O baka dahil sa idea na walang rolling thunder. Okay. Hindi, meron siya naka-reserve na point eh. Hindi niya sinagad eh. May times na sinasagot niya Marto eh. Yung time na first second pa yung build. Pero ito, may naka-reserve siyang isang point. So, kung sakaling kailangan nga ng rolling thunder, pwede niyang i-up. Meanwhile, take din naman ang stock dito yung GL. So kahit pa paano ito may nakukuha silang resources sa mapa. Sa buhay ni Fade ah. Sa nakikita kasi natin yung BM nagkukuha na naman ng stock tapos tingnan mo yung network niya. Angat na angat. Dire's And middle tower Aghanims, is under attack. siguro mga 14 minutes, pwedeng up na yan for BM. Naka-live feed kasi tayo dito, boss eh, no? Baka kaya ganun, parang naglalaglag. Parang pili ko nag-FPS ko. May instances. Pero hindi naman all the time. Radiant malinaw are naman. scanning. Pero yung smoke movement dito, 2 supports, level 6 na pareho, Malrine spotted. Pero hindi siya yung naging target sa ngayon for Gamers Legion. Pero mid lane ko magpapakita, Storm zips in. Di nga umabot yung Primal Roar and now the Roar for the stun. There goes the Chaotic Offering. Bramble Maze won't connect. Malrine is running pero abutan pa naman siya eventually. They have enough damage for this. Malrine goes down. And something good yun for the side of GL, no? Medyo big fish to si Beastmaster, ha? Siya yung pinakamayaman. Every time na papatay mo to, malaki nakukuha niya. Na-delay niyo yung Aghanims niya. Supposedly dapat paagsa siya talaga eh. Mabuipilan yan eh. Pero kapalit naman dyan will be tier 1 top. Andun yung damage. Di pa naman naging enough para mabasag yung tower. Pero di-deny na lang ito ng Centaur. Maganda naman, basag naman din yung mid. Radiant's top tower. Hindi na to ng Jolens yun, boss eh. Na-Jolens na si Shumut eh. BM. Diffusal para sa Pangolier. Available na. Okay. Ayun na siya. Mara-right click na lang talaga siya. Mat, nagbago ni isip. Ayaw niya na mag-dagger. Going for me, guys. Snaking dito spotted though. Protected by Skitter. Andun yung Apodic Shield. Pero wala naman silang disable. Makapag-TP out yung Willow. 3-2 yung score. Medyo mababa yung patayan no, sa nangyayari ngayon. Anong dagat lang pala yung bite? Since Kustik bakit pa rin siya, pero siya mag-i-start siya ng Manta. Right click pa rin. Yung pa rin tayo. Doon pa rin tayo. Carry Viper nga eh, di ba? Hindi, maganda rin dati yun. Ginagawa yun. Nakamanta na Kustik ba? Nung naalala ko pa yun, yung mag-Aghanims Bloodstone ka. Pero ngayon, hindi ko alam kung suggested pa rin ba yun. Dahil at the end of the day, sabi nga natin, carry siya dito eh. Kung kailangan mo ng right clicker, nagbanta ka, matatransition mo rin naman sa heater yun eh. Ano ba nakakagid up after naman niya? Hindi, wala yun. Hindi ko nakita. Malapit na sa regions ang abot. Falcons dito, talagang antay lang ng item. Yun na yung ginagawa nila, no? Patience lang. Yes, and for Grit, siya nga lang yung makikita dito. So, good catch for Bignum. And Amar, wala pa rin ng mga ult. Naka-reserve pa rin, no? Yung skill point niya. Dire's middle tower Parang is wala, under dyan attack. naman wala kasi yung Falcons. Ito yung nakakainis ng mga to eh. Paparman ka. Tatalunin ka sa tipay. Alam mo, dama mo na lumalaman ka sa kills pero resources-wise, hindi mo sila makakatan. I mean, hindi lumalaki yung gap ba? Madudurog mo lang ng ganito sa resources tong Falcons pag talagang binugbog mo sa tatlong lane eh. Pero yung ganito, healthy rin sila. Hintay lang to ng timing eh. Team fight to. Siguro yung kung magkakaroon man ng first engagement, Tormentor or Roshan, yun na lang. So ito, malapit yung Viper. Doon mo ginaw ata nila. Eto, Rolling Thunder, finally. Nagamit naman na ni Amar. They had a Stampede. And for the Viper, mataas ba? Ganun na nga. And RCY dito, no? Taking out the Jakiro. Now, Chaotic Offering committed. Amar in big trouble. The chase continues from RCY. So, 2 dead for Falcon. 6-2 yung score. Mid lane, hang on. Meron pa another hero dito ng delikado. And that's gonna be Crit. Roar committed. Center joining. And then you Stomp, protecting this Bignum for now. And Storm again with the Amplify yan, Vortex. Amplify damage dito. And now, Malrine in big trouble. Pwede pa mabigyan. Ito na yung sila. 8-2 score. Ito na. And 3K advantage Region para pa? sa side dito ng Gamers Legion. Napakaparas. After mo makuha yung amplify damage, bigla kang makakuha ng region. Pwede sila mag non-stop ha. Shoot! Dire's bottom tower
Eto na yan. Eto na yan. Sira agad yung Falcons parlay. Is under attack. The classic day 1 for Falcons. Easy lang, di pa naman tapos, no? Medyo napaganda lang to for Storm dahil laging siya yung nakikinabang sa kill, eh. Tingnan mo dito. Siya din yung nakakuha ng kill dun sa Jakiro. Galing ilaga ng Rolling Thunder. In-stampede. Hindi yata to, sure. Ay, Siya ba? Hindi yata. Yung Blink Bite. Nilasit niya. Hindi maganda. This is not looking good for the side of Falcons. Namatay sa Fatal Buns na yung Hoodwink. Inisip ko sino ba umatake kay Hoodwink yung time niya? Namatay lang sa Buns. Yung damage, nabawasan na siya eh. Di ba parang siya yung unang tinalunan doon ni Storm? Half HP na siya eh. Tapos naka-buns na lang. Pinapatay si BM. Damay si Hoodwink. Hindi ka first niya ato, no? Ganda nga ng mga plus dyan. Pwede pala sa plus kills to. Skitter dito. Makikita. Good stomp. Good ice pat. May Legends naman na siya. And naman lalaban dito inside ng Falcons. That's gonna be Roar. They wanted RCY Naka-pipe. first, but a good terrorized play together with the pipe, saving him right now. Storm dito survives. And how about the rest? Dyan na si naman yung Boy chaotic Dura. team fight. Viper dito, finally joining his teammate to try and turn this around. Chakiro dito mabibigyan. Viper, rolling down to push him on the low ground, pero abot na pa rin siya ng side ng Falcons with the Manta style. He enough yan to survive. That's gonna be Yamsun dead. That's a killing spree streak. And now the stop connects on to. Where's the follow-up? Wala. Shadow Word sustaining fade so far, pero now the rest are coming for the side of Falcons. Jumping in once again para ka dito kay Amar. Taking down the center. Storm zips and finally joins his teammate once more, pero mamatay yung Wala 4 siya heroes nakape. for the side of Gamers Legion. Eto na yung Falcons. Hindi rin papabitaw akong Falcons, boss. Ang sama rin natin ang laban nila dun eh. Hindi pa ready spell sila eh. Ay, no, wala namang binitaw itong Warlock. And nakakap na ng chaotic offering. Pinakamaganda pa niya, nakuha mo na nga yung agad yung magawin rush ka. Sumakto pa nga ngayon, no? It's a timing para dito sa may Falcons, no? Pero yung sinasabi ko mauna nga naman sila sa timing. Pumangit pa nga yung mid-game nila, gawa ng mga pick-up eh. Oo. And, okay, buti na. RCY dito, makukuha naman yung haste. Ice pad, di naman tatama. RCY dito. Trying to take down Amar. And successful siya sa part na yun, ha? And now sneaking, possible next. With haste run, hindi naman na para maging greedy for RCY. Hindi na kailangan magpatumpik-tumpik pa. Out ka na lang, kasi wala ka naman ng kora. Diba? Pangulier naman yun eh. Yung masama dito, yung under ko. Parang bumabawi pala yung Falcons, Kasi eh. nakita mo pa yung Viper habang yung Jakiro. Ay, yung BM Jakiro habang. Hindi. Radiant's top Bigyan mo pa ng tower chance. is under Falcons dito. Torment. Oh, yun. Si Hoodwink. Nabigyan. Big Nam dito. Makakuha ng kill. Yun nga yung maparas na okay na yung Dyer's F10 kills, bottom happy tower meal na. is under attack. 12-6 yung score natin dito. Kung naka-handicappers ka ngayon, mga plus 15, yung mga ganun. Hindi, papalubag loob kasi naka-GL ako dito. Sana, sa Nostra. Dire Maganda-gandang panimula na yun kapag nasama na. Minsan talaga maganda yung no-chase ka lang eh. May hiwalay ka. Hindi ka Yung namili. yung pa itatama. Yung hindi ka namili. Happy ka na nun eh. Yaman yung Storm. Pwedeng siya yung maging wild dito and kahit pa paano kasi hindi naman siya namamatay. 16 na yung galvanize nito. 20 mana regen per sec. Once mabuo nito yung Shiba, medyo problemado sila Beastmaster dyan. Tsaka malakas sa teamfight sila. Lalo na, more on magic pa yung damage sila dito eh. Dapat yan. Kaya teka lang, Nord dito ha. They wanted the Centaur. Rolling Thunder is available. They got Mamatay! the chaotic offering, but again, with shard upgrade ata yun para kay Mar? Tama ba? Nakahinto lang siya or dahil sa chaotic offering? I'm not sure. Pero Marlock dito, pwedeng madamay. 2 dead. Bigla. And now, yung Tormentor mukhang libre makukuha ng Falcons. Willow. Ba't ka kasi natin nililist agad? Hindi, naka-shirt nga, naka-shirt. Oo. Kaya pala huminto siya talaga din. Kumbaga parang natulungan ka na ng chaotic offering. So may tinayo niya lang. Yung pala yun, no? Kaya pala Centaur. Hindi naman pala makakagalaw, boss. Papatay naman pala talaga. Sa bagay may break eh. So hindi rin siya problemang normal yun. And crit dito yung makakuha ng shard. Viper dito going forward sa Pike, no? Ang labo nga rin nun ng tinimpay nila. Wala si Viper. May Tormentor yun eh. Whatever happened, parang alam mo naman ito yung most contested na area eh. Dapat lima talaga kayo, di ba? Ready dapat kayo dun eh. Radiant's I mean, na-expect mo na andun yung team fight.
So mag-i-smoke naman dito yung side ng Gamers Legion. And for Falcons, Radiant's top classic, is under attack. iwas dahil sa patan ata dun sa ward kung di ako nagkakamali. Nagamit naman nila Aegis nila eh. Nakakuha sila ng Tormentor. Nakakuha sila pa ng Tormentor. Doon pati kills, no? Hmm. So, importante agad yung nakuha ng Falcons doon. Wala na. Wala silang aabotan sa smoke play nila. This is just turning into a therapy session. Okay. Decidido ata si Amar, disperser, no? Sa next item. Upgrade na lang muna yung diffusal. Has fallen. Kanina pa nakakita ng Midas niya. Attribute din naman to, in a way. Oh, stats yan. Radiant's top tower is Ang under attack. agility naman, ay, ano naman si Pangol yun, di ba? Universal. Universal naman. So, Damage yan. kumuha ka ng attribute item. Mataas yung damage niya. Tsaka maganda dyan. Nastay mo pa yung mga bracer, ano mo, yung Bloodstone. Sabay na sira ng bait si Amar. Dagger may nag-hold after white. Ano yun? Sumulit. Umoverwhelm yung blink pa, ganun. Oo. Radiant's Malapit middle naman na si tower Shiva's is Scourge under din si attack. RCY. Dire's bottom tower is under Ano ba? Yung Viper, Radiant's top Pike yung next niya ba? Next ng buuin. So, upgraded Pike lang. Pero yung nakikita ko problema, kahit pa paano sobrang baba ng resources dito ni Centaur, gawa siya talaga yung na-punish din. Hindi rin nasiraan talaga ng ulo. Mag-butterfly yung Pangolier. has fallen. Pagkabili ng Eagle Song, joke lang, hindi to upgrade B-Play. B-Play na yung naka-queued up. Wala mo siyang tatakbuhan ng kailangan ng right click. Viper din. Radiant's top So, paluan na talaga para kay Amar. Ayun na yung goal. Matindi, tignan mo, lamang ka naman pero ba't lamang sila sa network? Yun nakakainis sa Falcon. Radiant's middle tower Parang is tama under naman yung attack. mga pinagagawa mo ng buong early to mid game tapos biglang nilulugi ka na ng ganito. Kayo pa yung pinapressure suddenly, no? Yung mid lane dito. Basag na kasi yung top tower din, yung second tower sa taas. Wala nag-depend eh. Aegis, claim naman na ulit. And mid lane. Oh, tamang poke na naman over to Skitter. Pero suddenly, ang rolling thunder. There goes the Primal Roar together with the Macro Part combination. Look at Yamsun. He's melting. He's down. And Storm tinamaan pa ng rolling thunder. That's another disable over to RCY. RCY dito. Where is the target? Who is the target? They went for the Abaddon instead. Wala nang borrow time para kay Skitter. It's gonna be in big trouble. It's very low. Ano yung Apothic Shield? They got the use for the dispel. And Remnant ready. Skitter dito. Eventually, mamatay naman. So, 1-for-1 trade. Naging end up. Carry for a carry. Just na-hold pa. Pwede na. Hold the line lang. Kung ikaw tong GL dito, ang bagal bumasag ng hero nyo. Hindi pa naman kayo nakaka-abante. Yung makwitch mo lang ba yung mga trade-off? Pwede na eh. And I think ko ikaw talaga yung GL na parang looking forward na sa league na. Like mag-scale palalo yung Viper and Storm. Amar? So, di ba? May disperser, binuo pa rin niya. Okay. So, medyo makakasurvive pa ata si Pumatay Amar pa. doon. And Willow goes down. Pero RCY dito continues the streak. Dominating na siya dito ngayon. Taking down Amar. Now for the Beastmaster. Tumblers pa on the high ground. Lure to hold him. Meron pa follow-up. Bushwhack maybe. Not available ata para kay Crit. No, available. Catching of 2. Pero damage-wise, wala dun eh for the set of Falcons. There goes the Vortex for RCY to turn just to take down the Beastmaster in the process. Now on the backlist taking found. Same thing with Skitter. Storm TP's away. Gagagay, RCY, Pinoy Pride. Pinoy Pride, RCY pre. Iba ginagawa ng RCY dito. Yaman naman yun. Sabi nga natin kanina, parang siya naman talaga yung core dito. Wala kasado sa Viper, dudura-dura lang yan eh. Sige ano pa yan? 25 talent Viper. Sige. Hintay mo pa maging universal. Teka lang. Wala natin siyang gano'n talent eh no? Meron Kasi pa nasa tier 5 neutral na yung gano'n. Meron pa rin ba? Anong kung meron? Dali lang naman yan eh, Viper Wikipedia. Storm. Mag-zip. RCY. Grabe. He's feeling it right now. Mega kill na for the Storm. 23 galvanized. And wala pa yung next item. Like, ito pa rin yun. Yung Shiva's Guard niya mo. So, Wala na magkaroon tayo ng next upgrade. Wala na. Wala na. Naging nether toxin na. Kasi napunta sa ano yung tier 5 eh, di ba? Enchantment. Enchantment is tier 5. Enchantment, magiging ano ka? Universal stats mo.
So, dikit na dikit yung bakbakan natin dito. 16-11 yung score. Halos wala na rin resources gap yung Radiant's bottom GL dito. Unti-unti na silang nakaka-recover. Mayaman yung Storm. Mayaman natin yung Viper nila. Bigyan mo lang ng parasma to si RCY. Talagang first game ng Falcons kasi is so-so. Sanayan na lang. Dire's ka nang, top tower magulat is pa. under attack. Radiant are scanning. Sneaking. May kita dito, ha? Medyo distamped. Detection available. Shoot na naman sa Galvanize for Dami na yan, RCY. Madami-dami na yan, no? Storm game. Let's go. 24. Nabuo niya na yung Witchblade. Ayun, 30 mana region per sec. Sa Roshan, available. Down yung Jakiro. Dire are scanning. Smart move ba? Na try nila mag-rush. Parang ang bagal nila kailangan lima talaga sila, no? Viper kasama. Kailangan din ata naka-ready lang sila. Dire's top And tower for the is side of under Falcons attack. naman, kung kukontest pa sila o hindi dahil hindi na nila nararamdaman, hindi sila nanalo na ng teamfight eh. Ito na yung favorite ng Falcons. Pag ganun sa late game. Yung refresher orb. Yung mga double ult. Laging umaabot sa ganyan, sa point ng ganyan yung Falcons. Eh. Puro naka-refresher orb sila. Sa bagay, laging most of the time na game ng Falcons, 60 minutes Radiant's boss. bottom diba? tower is under attack. Sanay na yan. Yung mga dalawa na yung BKB, dalawa na yung ult, dalawang Aeon Disc na yung nagagamit nila sa teamfight, diba? So, gaya, chill lang daw muna. Itik pa naman to, diba? Third item, refre. Hindi man lang napablink or napashivas. Ano ba na mag-rush? Radiant's bottom tower is under attack. Nahanap ba sila? Inantay yata ng paliton sa baba lumipat. Yung Rosh. Lemon yun nga. Yung gamers. Game. Feel ko nababagalan sila sa Rosh na. Or hindi pa sila sumisilip. May sumilip kanina si Yamson. Ay si RCY, sinilip niya. A little something extra. Okay. Smoke play for Falcons. Gina RCY, galingan mo pa. Wala na akong pakialam sa underdog yan. Palipad na yun eh. Doon tayo sa Nostra. No? Oo, tayo sa Nostra. Tiwala lang. Okay din, hindi na rin yung magta-try Falcons. Kill ata muna talaga yung gusto nila. Ang problema lang, wala silang abutan. Hindi, mamadali na yung Roshan mo. May 1 minute pay bago lumipat eh. And sila yung mas mabilis mag-Roshan. Puro sila universal. Isip-sip ko The Mr. Universal. The Universal Boys. Nag-roll yung Roshan pero parang Gamers Legend dito no, hinayaan lang din nila. Farm na lang din yung magiging sagot nila dito. Ayaw na lang mag-gain doon. Naunahan na rin sila sa positioning. And maganda naman yung magiging next timing kasi nila kumukuha pa nila yung next item to Aghanims para kay Fade. So ano na yung pang save. Yung Storm dito kung sakali ma-upgrade mo pa nga yung Witchblade maging Parasma. Ang taas sa damage din yan. Shivas Parasma. Palit na sila dito ata. Baka yun na yung gusto nila. Pag inisip mo naman yung kalaban mo, Pango BM aba doon. Parang save. Storm Spirit. Huwag lang talaga yung Desquai kung may central nga naman may pang save pa rin kung mahuhuli. Ang abutan. And Willow na lang dito, yung mahuhuli ng Falcons. That's gonna be big na. Rules. So wala Ito siyang pa yung play. sarili. Skitter right now. Siya naman yung pinop dun sa may mid lane. Nag-pop yung borrow time and disengage afterwards. Under kasi yan. Bakit nagsabi nga under to? Falcons under. Ba't kasi nakita, ba't mo kasi tinignan si Jakiro BM? Base kasi, huwag ka mag-base and drop. Base and team lang. Bumase and drop pa eh. May namasag naman tayo, parang hindi pa lang. Okay lang. Isa talaga, nasa team na lang. Naman pa rin naman yung Falcons eh. Dire's Mahirap middle lang tower tapusin is agad ng under maaga. attack. BKB, so hindi mo muna niya i-upgrade yung kanyang Witchblade. Going BKB muna yung Storm. And ito, Lotus Orb. Decent naman lagi yan, everyday may Beastmaster. Tormentor, I think yun, yung next na pwedeng kunin. Nakapesta naman dun yung Gamers Legion. Up na yung Tormentor yan. So, shard upgrade kayo naman pupunta. Radiant's bottom tower Okay, is under speed. attack. May speed, may Radiant's bilis. structures are Speed mabilis.
Bottom tower dito, inuunti din nila ng Falcons. Last outer tower to ng Gamers Legion. And again, wala na mga defense na magaganap. Radiant's bottom tower has Teka na fallen. naman yan. Saktong timing nito. Para tayo. Yes. For the setup, quick disperser play para ma-dispel. Tumunog eh. Ano, baka nag-under kasi si Rappi dito mo. Nakakalimutan ko. Sabi nga pala ni Rappi, lahat daw nung laro ngayon, under. Dire's top tower Yung stream is under A. attack. Under yan. Lahat daw ng stream A laro, under. Wala naman si Fate. Ngayon, okay na gawin niya kasi may level na kayo, may mga item na kayo. Dire are scanning. Yung nabibuild up mo isang creep wave, ibig sabihin wala kang hinahandle na pa-advance na creeps. Tapos nilulure lang naman nilulure ng pin niya. Tsaka, dinadrag mo lang naman yung game eh, di ba? Yun naman yung gusto mong mangyari ngayon. Ayun yung gusto mong maging Fate dito. Sagasaan na lang muna. Yung libreng stampede ng short, ay ng Aganims. Hindi naman siya mahuhuli. Makapag-out naman. And, successful yung plano niya dun. So, drag the game. Ito muna talaga yung gagawin dito ng Gamers Legion. Farm lang kung farm. Crit dito spotted. Another galvanized for the Storm. Naduran eh. So, crit goes down. 25 galvanized para sa Storm. Sarap naman. 30.5 mana region. Dagdag mo pa ng mga parasma yan. Parang mga 35, 38 na yan. Sa mga OG, parang ang daming binasuan ni Rappi na kalaban ng OG ah. Saan lang nanalo yung OG? Sa, GL lang. Sa GL lang nanalo ang OG. Na series pa. Sabi nga namin, baka magawa ni Rappi yung kabaliktaran nun. GL pa yung manalo. GL pa yung manalo. Pero ito makapag-rolling thunder, Amar. Just to be safe. Ano ba siya tipping? Pero naman na. Wala sa isip ko, nalis na nga po ni Wander dito. So lang ngayon over. Parang shoot tayo doon sa Stream A. Stream A lahat over. Sa bagay sila naman din yung ano dyan. Pwede na sila sa umaga. Sa almusal. Mas okay na yun. 6 games si Tamis. Ay, lagi naman kahit naman, gawin mo 2 best of 3 mag-6 games si Tamis. Sanayan lang yan. Yun ang maganda kay Tamis. Hindi na kailangan mag-adjust, no? Sanay na eh. So, pawala na rin itong second Aegis na to, no? And Falcons, alam naman natin to, isa nito sa pinakamagaling na team na mag-drag out ng laro. Walang pakialam yan, pabutin mo ng 3rd, 4th, 5th Roshan. So yan, yung pati support full item na eh. Hindi sila madamat. Gusto nila nag-enjoy din yung mga support nila siguro. Ayaw gumawa ng recklessness. Radiant are scanning. So talagang iwasan lang muna. Pero Falcons dito na making their move papunta sa Storm. Wraparound play on the trees. RCY makakaramdam. Ganda na target for Malrin. With a quick roar. Refresher orb is available. But can they kill him for the second time? Parang malabo eh. Kasi, Fresh BKB din eh. Before niya maro. Kung wala yun, mamamatay yun. Kahit idalawang roar niya, parang up pa rin yung BKB dahil nga fresh BKB yun. 9 sec. Tsaka matindi, nakita mo. Let's Stampede. That's gotta be bottom. Amar. Ano siyang ultimate take note pero naunahan ng chaotic offering. strike Pops na rin. the rolling thunder. Makaka-out pa nga dito yung Pangolier dahil sa roll up. No? Pwede na, ang dami mong nakasal mo, no? Nagamit yung chaotic offering. Jeep Roy na yan. Nakita na, papanalo ba? Papanalo ang ano? Reconix. Sino kalaban ng Reconix? Tundra ang kalaban nun, no? Jikroy, my boy! Jikroy, my boy! Kung gusto ko yung... Dikit flat. Dikit flat. Kala ko pa patalo na eh. Pero teka lang, apat dito, dinikit na. Skitter. After that battle time, Yule Scepter to kite him down with the Bramble Mace to hold him. Pops the Manta style. Can he get his way out of the new roar to create space for him? Centaur dito. Force Step. That's a good one. But another set of roar. Pero wala nang follow-up for the Falcon. Storm zips in. Continues for the hunt. Malrin dito with the glimmers. He's gonna be safe. But how about Amar? He doesn't have the ultimate to play with. And Anthony Stomp. Another disable kicks in. Amar dito. Very low. Will the roll up? Amar dito. Swashbuckle on the high ground. He's alive still. Boy pa! Bramble Maze not going to connect, but good thing Antos RCY with the damage to take him out finally. Looking for more. Snaking dito. Fortification activated. Pero mamatay pa rin naman yung Jakiro 2 for the side of Falcons. Lupo, Falcons, what's happening? Nagkra-crumble sila dito sa pa-late game na to, Poli. Ang gulo din ng teamfight nila, no? Dire's bottom tower And the push continues. Eto na.
Gamers Legion knocking on the third tower sa Falcons. Sabi nga sa aklat, di Repa is waving. Ilabas mo na si Repa dyan. Repa is waving. GL is doing it. Medyo lumalamang talaga sila dito. Mukhang libreng rocks to for them. Ang daing golem mo, nakikipalo. Something good is wala namang sila pwedeng backdoorin. Sa Aha. direkta ka lang dito dahil up pa yung dalawang second tower dito ng Falcons. Pero malaki, nakuha nila dun sa team fight na yun. Then, ito pa, upgraded Parasma na for Storm. Sarap mo, 25 na lang inaantay nito ni RCY, oh. For series pa lang, Diado Days na. Muchas gracias talaga. Muchas nietas. Hindi, pero maganda yan pag nanalo yung Reconnix. Di sana, total, sinet ko yung first series. Sinetin mo na rin yung pangalawa. Tsaka at least meron tayo isa pang Southeast Asia representative na sumasabay din, di ba? Yung Reconnix naman, palo naman sila. Pinakita naman nila dito sa mga Southeast Asian qualifiers. Pero kailangan matest ka nga lang talaga dito sa may mga tier 1 team. Malay mo, dumating tayo sa time na tatlo na yung kinukuhang qualify. Malay mo lang naman. Wala, sobrang toxic na ng galvanize nun. Hindi na uuwi yan pag ganyan. Ano ba to? Bloodthorn? Okay. Damage, kinakapos na kasi talaga eh. So, parang ayun na yung next item choice sila dito. Best of 3 ba lahat? Best of 1 lang po tayo dito, guys, sa ating group stage. So mamaya after nito, ibang series naman agad yung naglalang. Pag binest of 3 natin yan, kulang ang isang araw. Are scanning. Onsin lang. Hindi sa bagay, no? Kung puro best of 2. Kung best of 2 nga lang eh, diba? Kung puro best of 1, onsin laro. Sabihin mo na, approximate mo na 13 to 14 hours. Oh, diba? Kasi may mga waiting pa yan. Mga 15 minutes, 10 minutes pa. Dire's top tower is falling. So let's see. Okay. Hindi pa naman malayo yung network, no? Talagang medyo inaabuso lang kasi sila nito ni RCY. Naggagarapan na yung bata, eh. Pero na-set up pa ba siya dito? Nakapag-BKB naman. Take down Snaking. Another And galvanize. maghahanap pa nga yun. Ang tapang na maglaro ni RCY. Now that's gonna be Jakiro dead. Pero medyo limited na lang yung mana dito for the Storm. Mabilis nga lang to, no? Dahil 27 galvanize ay meron yung Storm. Viper, baka pwede bumili ka na siya, eh. Holy Thunder. Sayang yung pang Alright, na yung Disable. They want the Sila, Viper Kai! first, but a good card save from the center. They got the Yule Scepter to give him place. He'll pop the BKB out of the card. And boys, Mamatay yata si Bill. delikado ito, Beastmaster. That's gonna be a good Viper strike target. Beastmaster to fall. May buyback pa si Malarin. Skiller dito Come on, fighting support! back, taking down the center together with Dieback! the Willow. Sa 2 heroes that, but a dieback for the Jakiro and a buyback for the Willow instead. Now, same thing with Crit. Mamatay siya dito. TP back, Amar spotted, Bramble Maze won't connect, pero now Viper dito will be taken out with a good terrorize onto 2. Storm zip in, drags Amar to fall, triple kill dito para kay RCY. Wala na Bloodthorn niya. Dire's middle Another rocks na naman. Gamers Legion! RCY dito, pushing mid lane tower together with Yamsun. So nag-buyback si Yamsun. Mukhang gusto nang tapusin dito ng side ng Gamers Legion or maybe go for the mega play. Dahil Mega na yun. top tower, exposed, Stomp will not connect. Nakapag-blink naman si Amar. But what can he do? Dahil 4-5 hero pa dito ng GL, eh. So ito, fortified. That's the Okay, last one. mag-dagger. Another zip in. Nakapag-roll up naman si Amar dito to protect himself. And Abaddon still here beside him. Pero third tower muna dito. Kailangan nila makuha muna yung Mega Quicks. Drag out pa ng Falcons. Medyo natatakam din yung Gamers Legion for those kills. Another zip for the Storm. RCY, where's the Apodic Shield? Mukhang available naman to save Crit. Then zips away for the Storm. RCY dito, they need to bail him out of this. Nataman ng Sharpshooter dito yung Willow. And I think ito na yung pwedeng maging kapalit. Willow dito, wala nang blink and walang buyback to. Dieback for Willow, 90 seconds gone. Falcons, meron ba sila makukuha with this 90 seconds window time? Ito, opening pa kahit paano kasi. Bakel, At alam mo, Chase. sabi mo, dieback naman to, eh. Alam nilang nag-buyback dito. So, ba't ka matatakot? Matagal pa talaga yung... Sila pa yung Sa small time. makapag-roshan. Hindi talaga lang. Oo nga, no, sana pala after nung rocks nila sa gitna, bumak na sila, nag-ready na sila sa rin. Parang hindi kasi, nabibait din sila eh, no? Gusto nilang, nanggigigil sila, gusto nilang pumatay instead na bumasag na. Nakabulabol pa nila kasi yung pando, eh. Nagsisimulan na nga ata ng Falcons yung Rosh. Okay, ito na, sumigaw na si Roche.
Dito na naman sa babayan. Kung ganito Ba't naka-wide sumigaw? yung store mo. Ah, yung... Radiant are scanning. Boss, sila yung nakakuha sila dito. Scanning. Ah, oo nga pala. Falcons nga pala. Wala pa nakukuha ang Aegis to yung ano. Sila RCU. So, Roshan sinisimulan nila dito. Pero aware naman yung Gamers Legion. And I think gusto nilang kumontest. That's gonna be Shivas. Revealing info inside. Malrin, na-force pa yung BKB for Malrin. And Skitter dito. Dinadabugan siya ni Roche. What's the next move? And there goes the Viper to poke him down. Para tayo dito, kailangan na-commit. They'll drop the spot. They got the control, but a card save again! From Fade, protecting RCUI. Rolling Thunder chasing down the backline hero so far. But that's about it for the side of Falcons. Wala silang mapapatay. Each dito secured in the hands of Beastmaster. Amar dito. Just running away, inabot ng Vortex, and that's gonna be a big target for them. They begin with Amar, rolls up. Hindi kaya ng sustain. Mamati dito yung Pangolier for 2 minutes without buyback. And there goes the stomp play. Pops the refresher charge for Skitter. Another battle time is available together with the BKB. Skitter dito fighting for his life. Pops the battle time. Skrit looking for the position for the big Bushwalk play. But now Ice Pack dito. The Viper. Viper dito. Pops the Manta style. Storm finish up the Jakiro. Chaotic offering will be dropped and stunning them out. Ano pa yung terrorize for the control. They can't do anything. Falcons dito are falling apart. Beastmaster down. That's gonna be Aegis. Can they kill him once again? Yes, they have the damage to take him down. 5 dead. GG has been called. There it is. Gamers Legion dito taking the game against Falcons. Umpisa pa lang, repa na. Hindi naman pala nagbibiro eh. Pwede naman pala sa pa-Viper si Yamsun. Oo, diba? Pero RCOy, Storm, siya ang nag-perform talaga dito. Ito na rin nata yung kinagat sila ng 7 Lion dito sa last week Pangolier nila. Parang hindi naman nag-matter in a way. And sa totoo lang, parang mas bumagal pa nga yung hero ng Falcons dahil dun sa Pangolier na yun. Tingnan mo, ang aga naman nagka-aganims ni BM. Nakukuha naman nila yung mga objective. Ang problema, paano mo babanggain yung lineup nung kabila eh. Mas malakas yung hero nung Gamers Legion eh. Kumbaga, lumalamang na sila sa resources, pero yun nga, yung heroes nga, no? Yung pagkakabuo ba ng mga heroes sila pag sa team fight, dun ahead yung Gamers Legion, dun sila mas lamang. Parang ano lang no, like aangat ka ng 3K, 4K pero after that wala na, hindi mo naman mabusap, hindi nagiging 10K, hindi magiging 20K. Yung na-stack up ka every 5K mo, biglang babawiin lang din nung Gamers Legion. Nadali nga yung Falcons doon. Ganda. That's not Israel. Ganda ang panimula, di ba? Dehado agad ang magwawagi. Muchas gracias. Direct, may MVP na ba tayo? Sino ba yan? Alam ka naman, hindi pa yung Pinoy yan ha? Labas mo na dyan. Abed, boss. Storm. Nilabas kasi talaga si Pango. Ngayon alam na natin. Bakit ba ngayon na lang nakita si Pangolier? Ito nga ating player of the game, si RCY, no? 12-1 and 15 assists with 90% kill participation. 90? Diba? Kaya nga ganun karami yung galvanize niya, boss. Maintindihan mo rin. And yung first death na to, ito yung sinolo kill lang siya ni Malrin. Then after that, wala na. RCUI. Nalungkot pa nga tayo nung first batch siya eh. Oo, kasi nga, diba sinolo siya, Beastmaster, diba? Kaya Wala pang nga- level 6 yun. Sunod-sunod naman to guys, parang baka siguro may short break lang tayo, like mga 10 minutes siguro. Follow through naman to, tuloy-tuloy agad yung bakbakan natin dito. Pero kami ni Paulie muna, mag-short break lang po kami. Pagbabalik nga natin, yung second series. Ipakita mo nga direct yung lineup dito, yung aabangan nila. 11 game pa kasi. Napakarami pa naman yan. Kung natalo ka na agad dito sa Falcons, at least, for sure, may ire-repa ka na. Nasa standby naman yan, yung mga schedule. No? So, Spirit Navi nga ba? Kung hindi ako nagkamali. Spirit na. Spirit Navi. Yung second series natin dito, no? So, mag-short break lang po kami ni Paulie. Pagbabalik nga natin, Spirit versus Navi. Wag po muna kayong alis. Magbabalik po kami dito sa May Clinic.